number 1. Sabi po ng Romans chapter 12 verse 1, do not conform to the pattern of this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. The first fruit of repentance is the fruit of change of mind. Ang unang bunga ng pagsisisi ay ang pagbabago ng ating kaisipan. Kaya ang sinabi po na Apostol Pablo, do not conform to the pattern of this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Ano ba yung tinatawag nating change of mind? Tandaan po natin ito. It is a change of perspective or change of understanding. Ang isang taong tunay na nagsisi, ang unang nababago sa kanya ay ang kanyang kaisipan. Naniniwala tayong lahat that the battle is in the mind. Ito ang unang tinitira at inaatake ng kalaban, tayong lahat na lumapit, tumanggap, at nagsisi sa ating mga kasalanan. So the first fruit of repentance is a change of mind. It is a change of perspective. Nababago yung pananaw natin sa buhay. Mula sa pagiging earthly, nagiging heavenly mindset. From simple mindset, nagiging godly mindset. It is a change of understanding. Hindi lang pala binabago yung ating pananaw, nababago din ang ating pangunawa. Ano ba yung mga bagay na binabago ng Diyos sa ating kaisipan? Tandaan po natin ito. There is a shifting from deception to discernment. Yung ating kaisipan na binago ng salita ng Diyos ay hindi na po basta-basta nadadaya ng sanlibutan at ng kasalanan, nagkakaroon tayo ng discernment. A repentant heart recognizes sin as God sees it and turns away from worldly thinking. So yung ating worldly, sinful mindset ay nababago po yun. At nagiging isang godly, heavenly mindset. Nakikita na natin yung mga bagay ayon kung paanong nakikita ng Diyos ang isang bagay. Hindi na natin binibigyan ito ng justification na kapag sinabi ng Diyos kasalanan, kasalanan talaga. Pag sinabi ng Diyos na ito isang katwiran, katwiran po talaga. So a change of mind, there is a shifting from deception to devotion. Pangalawa, there is a replacing of lies with truth. The mind is renewed through the power of God's Word, leading to a right thinking and decision-making. So ito po yung ginagawa ng Diyos. Sa isang tunay na nag-decide na magsisi, nagkakaroon siya ng change of mind. A change of perspective and a change of understanding. Hindi na siya basta-basta nalilinlang at nadadaya ng sanlibutan. At hindi na rin niya ipinatinatayuan at ipinaglalaban ng kasinungalingan. Bagkus ang tinatayuan niya ay ang katotohanan. So from worldly mindset to godly mindset, from sinful mindset to a righteous mindset, from a defeated mindset to a victorious mindset. Again, repentance is not when you cry. It is when we change. Nauunawaan na po natin ng isang tamang kaisipan na ang tunay na pagsisisi ay hindi pag-iyak. Ang tunay na pagsisisi, hindi pagluha. Ang tunay na pagsisisi, hindi pangangako. Ang tunay na pagsisisi ay pagbabago ng kaisipan na nagdadala sa pagbabago ng ating buhay. Tama?
o may tama.